chase the night, wanna dance to the light. Hello po mga kabayan, mga kalingap, kabisnes kapapi. Kumusta po kayo? Ka-Team Daddy Frankie at Tatay Tekram. Magandang buhay po, Analisa Reality Vlog. Reaction po tayo ngayon. Isang araw na po yung nakalipas. Kabisnes official po tayo. Patungkol ito kay Bong. Pero bagong lahat, maraming salamat po doon sa nanood sa aking last upload. Mga silent viewers, yung nag-comment, thank you. Nag-thumbs up, salamat din po. New subscribers sa aking munting kubo, welcome. Salamat po sa pagsuporta ninyo sa akin. Mga hindi po nag-skip ng ads, thank you so much and God bless po sa inyo. So ito ngayon, napanood ko po, kagabi lang, ang upload ni Pinuno Ka Business regarding kay Bong. Wala siya doon. Pumunta po sila sa bahay ulit ni Bong. At nakita nila doon yung sitwasyon. May mga kalakal sa labas, sa may baba na bintana. Nangangamoy na nga daw. Nakita ko, shoutout kay Mrs. Ka Business. Andun sila Junjun, sila Bay Papaya, sila Kuya Buknoy, si Kagwang Bornok, si Pinuno Ka Business of course. Doon sila. At nadat na nila doon. At chinek nila, may susi si Pinuno Ka Business, binuksan. At hindi maganda yung sitwasyon. Pag ikot nila sa likod, wala na yung mga bakal doon. Kinalakad na ni Bong. So, in short, pinasadahan ko rin yung comment section. Para sa akin, hindi natin masisisi si Pinuno Ka Business, no, kung bakit nagsisikap or ano pa rin na ang gusto nila talaga matulungan mabago si Bong. Kaya lang, hindi rin natin pwedeng husgahan si Bong. Dahil kung nasusundan ho ninyo sa mga lagi nandiyan kay Pinuno Ka Business at yung mga baguhan pa lang, lumaki ito sa kalye. Walang magulang na nag-aruga, hindi nakapag-aral. So masasabi natin, biktima din siya ng kanyang sitwasyon. At alam naman ho natin na ang kanyang kinalakhang magulang, yung kanyang nanay na mayapa, nauna yung kanyang tatay, base nga doon sa history, parang lumalabas na anak si Bong sa labas ng tatay na kinagisnan niya na akala umampun lang sa kanya. Ang ano ko dito, ito yung napansin ko, maging lesson para sa lahat. Kasi wala namang perpektong tao, perpektong magulang o anak. So halimbawa sa ganyang sitwasyon ni Bong, siguro kung naipakilala lang si Bong doon sa tunay niyang nanay talaga kung sino, imposible. May mga kapatid yun o may mga kamag-anak talaga doon sa tunay. So siguro hindi mapapariwara ng ganon si Bong. Kasi yung kanyang kinagisnan lang, di ba yung pinakananay lang niya, may mga kamag-anak, syempre hindi siya kadugo, kaya malasakit, wala. Iba pa rin kasi yung kahit anak ka sa labas, kung makikita mo, alam mo ang sino talaga yung kadugo mo, imposibleng walang kahit isa na magmalasakit. Kaya hindi ko natin pwedeng husgahan si Bong. Kaya lang ito ngayon, dumating sila Pinuno Ka Business sa buhay niya. Hinahanap-hanap pa rin ni Bong yung kanyang layaw sa labas, kalayaan. At yun ang problema ngayon, nagbisyo siya. Siguro kung wala siyang bisyo, maganda ang buhay ni Bong. Okay siya. Sa ka-business house, sa ka-business family, okay si Bong. Kaya lang, na-addict na siya sa kanyang gusto. Sa kanyang, yun na, alam na natin yung mga bawal na ginagawa niya. Nagnanakaw. Sariling bahay niya, ninanakawan niya. Diba? Sakit na yan. Sakit na talaga pagkaganyan. Wala na At dito, sa nangyari ngayon sa video na ito nila Pinuno Ka Business, naglabasan na yung totoong gawain talaga ni Bong. Kung dati-rate, alam ko, inaano nila yon, kumbaga binibigyan ng chance. Ngayon lumabas na rin mismo. Ilalagay ko po sa last part na lang ang aking resibo. May binanggit dito si Ate Ninette, si Kagwang Damulag, mayroon din pong binanggit. At isa rin yung na-proof na talagang ganun si Bong. Ang tanong, kailan nag-umpisa na ganun si Bong? Ano ba yung mga bagay-bagay na yun? Panoorin nyo po sa last part na lang para resibo ko. So ito yung sabi ni Ate Ninette. Dati si Bong nga daw ay nanunungkit ng mga sinampay. So hindi po yung gawain ng normal na pag-iisip. Nangunguha siya ng mga damit, mga sinampay. Ano ginagawa niya? Siguro, inaamoy-amoy, pinagnanasaan or whatever kung anong ginagawa niya. At alam naman ho natin noon, diba? May mga nakuhang mga gamit doon sa kwarto niya nung nasa ka-business house pa ito. Okay? Mga underwear, mga ganon. Mga babae doon sa ka-business family.
Diba? Alam natin yun, napanood natin. At ngayon, sabi naman ni Kagawang Damulag, dito rin sa vlog nila Pinuno Ka Business, kahit yung mga gamit ni Kagawang Damulag doon sa loob ng bahay, ano yun, yung mga Orocan, electric fan, binenta ni Bong. So, ate ninit din daw, pati yung drum. Kung hindi na agapan, may bebenta din daw. So, ibig sabihin nun, ano na siya, makati na yung kamay niya. Kailangan niya ng pangsuporta sa kanyang bisyo. Kasi sabi nga ni Mrs. Ka Business, kung sa pagkain lang, hindi siya magnanakaw ng ganun, makakasurvive siya. At meron naman siyang pera sa ka-business, di ba? Meron naman siya doon gila Mrs. Ka Business, may kunting naiipon siya, may tatabi. Yun nga lang, hindi siya makakuha. Kasi, hindi siya bibigyan ng malaki kasi may bisyo nga. Kung sa pagkain lang, wala siyang paproblemahin sa pagkain. Bisyo nga, yun ang ayaw nila Pinuno Ka Business. Na, pag binigyan siya ng malaking pera, edi, para na rin nilang, itinutulak si Bong na gawin ang kanyang bawal na gamot. Ano ang conclusion nito nila Pinuno Ka Business? Papakulong na nga daw ba? Kung may magreklamo, talaga. Kasi kung dadamputin lang, anong rason? So siguro, yung mga ninakawan, yung mga pinagkukuhaan ng gamit, magreklamo. Alam ko naman ang purpose nila, para lang mailayo si Bong, para lang hindi siya lumala, hindi siya madisgrasya, nabanggit ni Pinuno Ka Business, di ba? Na ayaw niyang mamaya may ginawang hindi maganda si Bong. Pagtulungan, di ba? Kastiguhin, bugbugin. Baka mamaya yun nga yung mangyari, hindi yung mapaganda. So gusto lang nilang maagapan. At sabi nga dito nila, yung banggit sa atin ninit na wag nang, kung halimbawa ipapakulong si Bong, wag araw-arawin ang dalaw. Kasi maabuso Diba? Magmamakaawa na naman, luluhod-luhod. So yun ang mangyayari doon. Wala na, mahirap nang baguhin. Ito yung ko nakita. Mahirap talagang magdisiplina. Pag matanda na, matigas na yung ulo. Hindi na kaya. Kaya example talaga dito. Naalala ko talaga nung nag-aaral pa ako. Ang tanim, habang maliit pa. Nabanggit ko na to dati. Habang maliit pa yung puno, kung halimbawa nabebend siya, alalayan na, straight na, habang malambot pa. Kasi mahirap na nga ito, talaga totoo. Mahirap nang i-stretch yan kung matigas na. Diba? So yun ang nangyari kay Bong ngayon. Kung maliit pa sana siya, mayroong nag-mold sa kanya, may nagkabay, hindi siya magiging ganyan. Mautak si Bong. Ito yung napansin ko talaga sa kanya, totoo lang mga kabayan. Matagal ko na itong nararamdaman at nasesen sa kanya. Magaling siya magpaikot ng tao. Magaling siyang mangako, magaling siyang magpaasa. Paiikutin ka, paasahin ka. Yun ang nakita ko. At sila Pinuno Ka Business, umasa sila na magbabago si Bong. Nakailang takas na yan. May upload sila 9 days ago. Tumakas na naman si Bong. May dahilan na naman siya. Iba-iba ang kanyang dahilan. Para lang, kasutulang, para lang magawa ang kanyang gusto. Para lang, kasi hindi naman siya pinagbabawalan na uminom, di ba, sa ka-business, sinabi naman yun. Kaya lang, meron siyang isang bagay na hindi niya nagagawa once na nandun siya sa ka-business house. Alam na natin yun. Yung bawal. Yung pangunguha niya ng panunungkit niya ng mga gamit. May nakita doon, may jogging pants pa. Pambata. Uniform. Wala nga daw sira. Yung kay Junjun. Tinignan nila. Sinungkit sa mga sampayan. Diba? Sakit din talaga yan. Yun ang aking katanungan. Kailan pa ito ginawa ni Bong? Nung nandoon pa ba siya? Nung bago siya dumating kila Pinuno Ka Business, ginagawa na ba niya ito? Kasi ang bansag daw dito sa kanya, ayaw kay Kuya Damo. Pag hinanap si Bong, sinong Bong? Yung panty. Bong panty ang tawag sa kanya. Ibig sabihin, maraming nang nakakaalam, nanunungkit siya. Nangunguha siya ng mga underwear. Kailan nag-umpisa to si Bong? Ito na ba yung time na nandoon na siya kila Pinuno Ka Business? Kasi alam naman natin na marami siyang naging karelasyon. Diba? Baka mamaya may hinahanap siya. Kaya pinagnanasaan niya. Pasensya talaga. Disclaimer, no? Yung mga ganung mga kasuutan. Diba? Hindi natin maano yun. So, kung noon pa nangyari yun, na nangunguha na siya ng mga panty, kung kanino mga sinampay doon, nanunungkit siya pag may mga naiiwan sa labas, yun ang hindi natin alam kung bakit niya ginagawa yun. Psychological problem. Meron yun para sa akin. Diba? So, alam ko na interview to ni Budang, pero okay lang naman ng nila, kaya lang, magaling magtago si Bong. Yun ang napapansin ko. Magaling siya talaga. Paglalaroan ka niya. Pag ayaw niyang sumagot, sasabihin niya, sa akin na lang yun. Diba?
O syempre, mapipilit ba natin yung tao kung sasabihin niya sa kanya na lang yun. So, abangan ho natin, mga kabisnes dito, kung ano yung magiging hakbang nila Pinuno Ka-Business patungkol dito kay Bong. Kasi lasing nga daw may tao doon, si kuya na tinanong ni Pinuno Ka-Business kung sino yung nakakita sa pagtanggal doon sa bakal, sa babuyan niya sa likod. So, meron nakapag-witness. So, siguro, titingnan natin kung ano yung moves nila. May pinirmahan naman, kung gagawa pa ng hindi maganda, ipapakulong. So, tingnan natin. Pagdating kay Bong, ano lang naman talaga yan Mabait siya sa mabait, kaya lang, pag may bisyo ka, kahit anong bait mo, pag sapian yung utak mo dahil sa tama ng bisyo na ginagawa mo, either alak o kung ano man, mag-iiba yung mentalidad mo, nagiging matapang yan. Wala ka ng takot, gawin kung ano yung gusto mo. Pag masmasan ka, doon ka lang makakapag-isip, ay masama pala ginawa ko. Pero sana maagapan ito si Bong. Kung mahirap pag tinuwi kasi na-rehab na yan Mahirap talaga. Maliban na lang kung dadalhin siya doon sa isang lugar na walang mabibilhan ng kanyang bisyo, kundi ang kanyang gagawin lang kain. Diyan kung ano, yung maaayos lang. Yung malayo talaga siya sa barkada, malayo sa bisyo, yun, magbabago talaga. May chance pa naman yan Tanong, saan siya dadalhin? Saan ba ang lugar na walang bisyo? Pero kasi, pag ang control sa sarili, yun Mahina lang ang control ni Bong kasi nga syempre, hindi nga siya nakapag-aral. Hindi niya, basta wala lang sa kanya. Kung ano lang yung gusto niyang gawin, masaya siya, gagawin niya. Syempre, may mga tao siyang nakilala sa katauhan ng ka-business family, sila Pinuno Ka-Business na nagagabay sa kanya, kaya lang, wala rin nangyari. Kasi nga, wala na matigas na utak ni Bong, matigas na siya. So yun lang sa akin, maraming salamat po. Tuloy-tuloy ho tayo, support natin, Ka-Business Official, Mrs. KB Official, Papa Riz TV, Ka-Business Family Channel, Famous Budang Official, mga kagwangs sa Ka-Business, Siyempre, shoutout pa rin kay Intoy, kahit wala na siya sa kagwangs, wala na siya sa Ka-Business Official, Intoy Nika, Adventure, shoutout sa inyo, support din ho natin. Tuloy-tuloy lang, good vibes lang ho tayo. And also, Kalakoy Bal, support ho natin. Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, Edna Vlogs, Jack Tapia Matubang, mga Kalinga Pre-Actors na kasamahan ko po sa Karepa, Kalinga Partners, ayan. And lahat-lahat po, supportahan lang ho natin. At shoutout po sa lahat, Nanay Solidad, good morning. Ma'am Susan Dairo, hello po. Kumusta na po kayo? Ayan, Ate Ninette, shoutout, nabuhay muli, buyag. Ate Ninette, salamat sa iyong patutuo kung ano talaga si Bong. At least tumabas na yung katotohanan na iniingatan para sa akin Kasi gusto rin mo bago. Ayan, shoutout sa inyo. Ate Marilyn, Corsamiliano Ralph, ingat po lagi. Aking pinsan, was tradition, shoutout. And Ma'am Aisa May Dupasapal, ingat lang dyan, Ma'am, teacher. Gikita rin tayo. And also, aking mga kaanak, mag-ingat kayo mga anak, always. Ayan. At mga kapatid ko, ingat din kayo. So hanggang dito na muna, mga silent viewers. Salamat po talaga sa inyo. Salamat ng marami sa inyong suporta sa akin. So love lang po tayo. Positive vibes lang po. To God be the glory. Lagari ba? Hindi yan lagari? Ha? Hindi yan lagari. Parang pinali lang. Ay, ano yan? Inano mo na siya. Nilagari ng kunti, pinuka siya. Tapos kagina niya siguro. Nasag niya. Kasi wala na. Nakapal pa naman yung angle bar na yan. So ibig sabihin, susunod na to. Ayan. No. Susunod na ni Bong to. Itong yero. So, kain na siya rito sa loob. kasi pag nanakaw yun Sayang yung sili niya, pinutol niya pa yaw. Sinira yung sili Narisip ko yung ilang beses ko na sinasabi yan sa kanya. Sabi ko, bakit naman tinanggal mo naman ang ano? Baka? Ang hirap na magkakabit sila, tapos ikaw, tagatanggal ka naman. Ano sabi niya? Wala naman daw siyang wala naman daw siyang pambili pagkain. Yun mo, tambak na naman ng basura niya. Araw-araw yan. Kanina umaga dito yun Hindi kasama ba siya dito? Alam mo, kung pagkain lang pa, siya pagkain niya. Hindi pangkain, pambisyo yun. Maniwala ka pagkain niya yung pambisyo niya yun. Yung pagkain. Sa kanibay niya. Kumanta nga yung katawan niya. Hindi kanya yan. Hindi kanya yan eh. Pang-draw ka nila yan. 'Di ba? 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 'Di ba
Pangkatwiran na niya yung Pagkatwiran na pagkain. niya, ano, kaya nga kinat ko na nga ito kanina. Sabi ko, naku, wala na may bakal na. Binenta na naman. Wala naman daw siya ano. Sabi ko, kahapon na dami-dami mo binenta na bakal ah. Pang bisyo niya yun, di pagkain niya yun. Bisyo. Siya lang naman mag-isa eh. Pero wala naman ko nakita ng mga kasama siya dito. Dami niya yung mga bata. Dami. Pinangpupulot niya sa basura yan. At ay, uniform? Ng ano? Pang-PE uniform? Pang-PE uniform, pinangpupulot niya sa basura. Gaganda pa nga. Kasi paano mamaya sasampayan niya pinanunong. Kasi ang ayos pati nito, wala talagang butas. Hindi yan tinapon. Saka hindi tatapon na magulang yan. Maayos pa yan. Ano? Mahilig din manunggit dito sa sampayan na ito. Kala mo ba? Maliliit na ano yan, pang elementary yan. Meron pa doon kayo. Dami. Dami na. O, kaya dugyot na namin yung bahay niya pag siya lang talagang ano dyan. Talaga po kasi di ba likod siya kalaban natin ang pangalan talaga niya dito, Bumpante. Kasi may talaga malungkit yun. Oo, ano po yan, gano'n talaga ano niya dito. Dito nung dito sa Pagasa, kahit sa Sampaguita, Bung Sungkit yun. Bumpante ang tawag doon eh. Saan si Bung? Sino bang Bung? Bumpante, gano'n lang. Nagtaka nga ako dati, sabi ko saan si Bung? Wala, siya pala yung Bumpante na sinasabi kasi nalungkit po siya ng mga gano'n eh. Mahilig na siya na ngayon manunungkit. Oo, nalungkit. Hindi na siya nagbabasura kundi nanunungkit na Oo. siya. Wala ko siya. Pati kayo, drama nakuha nga na. Oo. Lahin na, apon pa ng anak ko. Oo. Nag-aagawan pa sila, ayaw niya pa ibibigay. Kasi sobrang lasing eh. Kinatwiran niya pa nga eh. Kaya bibinta niya yung drum ni Ate Ned kasi sa akin daw yun. Hindi mo Sabi niya, sabihin. akala ko kahit namulag yun. Ibig sabihin, pag sa akin ko na, bibinta niya.